May 3 pang commission survey na hindi nare-release ang Okta Research. Sa isang panayam, sinabi ni Okta Research founder and President Ranjit Rai, isa rito ang nakikitang match-up ni na Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo. Ang dalawang opisyal umano ang napipisil ng mga sumagot sa survey na magtutunggali sa... Ito, tama to sinabi nito ng isa, whatever the result in the survey, be determined to stay loyal to your candidate. Alam nyo, dito sa Banateros, yung mga legit na Banateros, hindi na ho yan pinag-uusapan. Kami nga ho, number 5 si Isko o number 4 si Isko, we stayed with Isko. No question about it. Iintindihan natin? Kahit ang nangunguna nun, si Marcos at sumusunod sino ba sumunod doon? Si Robredo ba? Kahit pang 3rd, pang 4th, si Isko, we stayed with Isko. No question about it. Kaming mga Banateros ganon. It doesn't mean na pumapangalawa ngayon si VP Sara Duterte, lilipat kami. No question about that. Hindi yan ugali ng mga Banateros. Yung mga legit na Banateros, pag kami nanindigan sa isang kandidato, yun na yun. Kasi naniniwala kami doon sa kandidato na yun. Pero, buksan natin ang ating pag-iisip habang maaga pa. Maaga pa naman to, 2 years pa lang, magto 2 years pa lang. Dapat matuto tayo. Huwag tayo magbulag-bulagan. 2028 presidential race. Nagpahapyaw ang Okta kung sino sa dalawa ang lamang. In all the survey results, Senator Raffy Tulfo won by a margin of something like 10 to 15 points. No survey that we have come out with show that in a one-on-one situation, did Sara Duterte win over Senator Tulfo. Ganito ang sitwasyon kung dalawa lang silang magtatapat, bagay na hindi pa nangyayari sa Pilipinas simula post-martial law. Karaniwan kasing higit sa dalawa ang tumatakbo sa pagkapangulo tuwing eleksyon sa Pilipinas, kaya posibleng mabago pa ang mga susunod na survey result. In a 3 or 4 way contest, these numbers will change. And it's likely going to favor VP Sara or the candidate with a bailiwick. Yan. Maganda itong sinabi ni itong founder ng Okta Research. Alam nyo maganda yung sinabi niya. Alam nyo kung bakit? Sabi niya kasi dalawa pa lang yung lumalabas ngayon. Pag may lumabas pa dyan, mahahati sigurado yung may gusto kay Tulfo. Kasi ngayon, kung makikita ninyo yung survey na sinasabing lumalamang daw ang mga mas may gusto kay Marcos kesa kay Duterte. May punto yun eh. Okay? In relation with this, ang nakikita nila, nagtatagumpay kasi yung mga black propaganda against the Duterte. That's the truth. Na sana magbukas tayo ng pag-iisip natin at palitan kung ano man yung ginagawa ng iba dyan. Alam nyo, naniniwala ako na may sabit talaga. May sabit talaga yung ibang gumagawa at bumabanat sa mga Marcos. Sa totoo lang ho, hindi ho nakakatulong. Kaya nga ho, kaming mga Banateros naninindigan na mali ang banat na yan pagdating ho sa droga. Hindi na ho magigising ang bawat Pilipino, idikdik nyo man ng idikdik yan droga sa ating Pangulo. Nakakasama lang ho yan sa mga Duterte. Bakit ho? Ang dating, napakaaga pa, inaagaw na yung posisyon. Maaawa lang sila ng maaawa kay Marcos dahil sa patuloy na panggigipit o babanat ng ilan dyan na wala na sa lugar. Yun ang katotohanan. Sana mag-isip po tayo mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo ako nga nagdududa Nagdududa na baka Trojan horse yan Tandaan ninyo ha, ito ang weapon na ginamit ni Pangulong Marcos nung siya ho'y kandidato. Ano yung weapon na yon? Awa effect. Nakalimutan ba natin yon?
Lahat ho ng banat sa kanya, ano itsura nyo? Kawawa ako eh. Yung kawawa effect na yon na nagpanalo sa kanya. Kasi ganyan ang Pilipinas eh. Ang mga Pilipino ho, pag inaapi, feeling nila sila yon. Kaya mas pupuntahan nila yung tao na inaapi. Hindi ho bumoboto ang mga Pilipino dahil ho sa kakayanan. Bumoboto ang Pilipino dahil sa mga ape. Yung naape, yun ang gusto kong iboto. Kaya nga ako minsan nagdududa ako eh, na yung bumabanat ng mga chismis, yung mga biradang wala na sa hulog, baka pakawala yun eh. Pakawala ho tingnan ninyo. Eto tingnan ninyo maigi kung kayo ay mag-iisip ng malawak. Hindi kayo tanga at panatiko. Mag-isip kayo ng malawak. Mag-isip. Pansinin ninyo. Kahit mukhang nagtatagumpay yung vlogger na yon na nakasisira kay Marcos, bakit tuloy-tuloy ang pag-angat ng mga taong laban sa mga Duterte? Halimbawa, itong mga tulpo. Bakit siyang nakikinabang? You know why? Alam niyo kung bakit? Ito lang ho yun. Kasi ang mga tulpo itinatak sa utak ng mga tao na kami, tinutulungan namin ng masang Pilipino. Tama, mali? Kami, hindi kami namumulitika. Basta kami, tao ang aming inaatupag, tinutulungan. So yung mga Pilipino na 2 taon na naglalabanan sa politika, ang iisipin tuloy nila, ayaw na namin, ang gulo na ng politika, doon na lang kami sa iba. Doon na lang kami sa iba na hindi namumulitika. Sino ngayon nakinabang? Di ba ho, sinabi ko na ho ito noon? Sinabi ko na ho ito noon na malamang magkakaroon ng third force na siya ang makikinabang sa gulo ng Marcos and Duterte. Sinabi ko na to noon. Ito lumalabas no. Ang laki ng margin ng 10 to 15 yung margin ng lamang ni Tulpo. Ultimong sa Senado sa 2025, kapatid niyan 2 sumulpot. Bakit? Ano ba nagawa ni Erwin? Sa totoo lang. Mas maniniwala pa ako kay Ben kasi si Ben tuloy-tuloy yung programa niyang pagtulong. Tanungin ko kayo, ano mang ginagawa ni Erwin Tulpo? Yung totoo. Di ba nandun nga siya kay Tamba? So dapat sana bumagsak siya. Ba't hindi siya bumabagsak? Mag-isip tayo mabuti bakit nagda-number 1 siya? Alam niyo kung bakit? It's the Tulfo brand. Another player. In other words, nasisira na ho yung political na awayan ng Duterte at mga Marcos. At umaangat ang mga tulpo na sana magising na ho tayo. Tapos ano tayo? Putang ina, nag-aantay sa video? Gago ba kayo? Sinabi na ni Pangulong Duterte yan, di naman kayo nakinig. Tapos aantay pa rin kayo sa video? Alam nyo sa totoo lang, diversion yan eh. Maniwala kayo sa hindi, diversion yan. Etong pedeya, diversion to eh. Maniwala kayo sa akin. Alam mo, hindi ho nakikinabang ang mga Duterte dito. Nasisira. Ang nangyayari, nag-aawayan lang. Andun dating sa mga Pilipino. Magising kayo Wag ako ang tanungin ninyo. Tanungin nyo yung mga Pilipinong walang kinalaman sa politika. Anong sinasabi nila tungkol kay Duterte at kay Marcos? Sige. I challenge you, kayo ang magtanong. Doon sa mga walang kinalaman sa politika ano masasabi mo sa mga Duterte at sa mga Marcos? Hindi nga namin maintindihan, awayan sila ng awayan. Hindi ko maintindihan. Away sila ng away. Tapos, dyan tuloy papasok yung magtutulpo na nga lang kami. Tandaan nyo mga Pilipino, medyo pagdating sa pag-unawa ng pagboto,
Wala akong pakialam yan sa ano ba accomplishment. Wala akong silang pakialam. Ang pakialam mo nila, sino ba sikat? Sino ba yung mukhang mananalo? Doon tayo. Tapos tayo nakakonsentrate saan? Putang ina yung video, asan na? Lecheng video yan, asan na? Lalabas sa bayan, no? Yung buong pag-asa natin, nandun sa video. Ano kayo ng wetin? Sinabi na nga ni Presidente Duterte, bangag. Uy, naniwala ba? Video. Tapos aasa kayo mai-impeach dahil sa video. Tingnan nyo nga yung camera. Paano mai-impeach dun? Maging utak naman tayo, hindi tayo yung tatanga-tanga. Binudol na nga kayo, bubudulin pa kayo uli. Ang bubo naman yan, paulit-ulit, araw-araw. Ano kayo, sinibayan? Sa totoo lang, medyo isip-isip naman tayo. Tulfo brand is becoming more and more popular. But it's vulnerable in the sense that they don't have a baluarte. Pero mismo si Senator Tulfo... Pero tama yung part na yun, ha. Kung sakaling may iba pang lumaban, mahahati yung boto ni Tulfo. Yun ang sigurado. Yung mga solid na Duterte, hindi ho yan lilipat. Pero ito nga ang problema natin dyan, eh. Ito problema natin. Mag-isip kayo na mabuti. Tandaan nyo, si Madam Sara Duterte ay unpredictable. Learn from history. Learn! All along, we thought tatakbo siyang presidente. We hope she will run for president noong 2022. What happened? You understand? Eh, what if, tanungin ko kayo ngayon, what if biglang nagsawa na si Madam BP Sara Duterte tumakbo at sinabi niyang ayoko na? Saan tayo pupulutin? Basta lumabas yung video. Di ba? Kasi nga, nakasalalay tayo sa punyetang video na yan. Na alam naman na natin yan, 2022 pa lang. Eto hindi ko sinasabing hindi totoo yung video. Hindi ko rin sinasabing hindi totoo yung PIDEA. Ang sinasabi ko, wala nang impact yan. Alam na natin lahat yan, eh. May nagbago ba? Di ba ho? Alam na ho natin yan, oh. Ngayon, sinabi na ni Pangulong Duterte yan. Hindi ba kayo bumoto? Kay dahil sinabi ni Duterte? Ang kumontra sa ideyang ihanay siya sa mga tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. This will be the first and last state. Sabi nito isa, may impact yan kung kikilos si Bato. Sino kikilos? Si Bato lang. Tapos, gaganong-ganon si Bato. Ano mangyari? Wala nga. Hindi, sagutin niyo ako. Pagka kumilos si Bato, ano mangyari? Ma-impeach? Mag-isa siya? Kasama niya si Senator Bongo, si Tolentino, si Robin, sino pa? Mag-isip tayo ng mabuti, wag tayong tanga. That I will make pertaining to this matter that I'm going to tell you. Ayan nga, sabi nga ni Jojo, pinapasuko niya pa si Pastor, eh. Si Bato, eh. Asa pa kayo? Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa tiwala na ipinapakita sa akin ng taong bayan. I'm very grateful from the bottom of my heart. Seriously, thank you so very much. On the other hand, request ko lang po sana sa mga survey company, huwag nyo na po isama ang pangalan ko, please lang. Nagkikiusap po ako. Nagdudulot lang daw ng negatibong epekto ang mga lumalabas na survey results. Kasi pag sinasama nyo ako, dito ngayon nagkakaproblema, nagkakagulang marami. Supporters ko, supporters ng iba dyan, nag-aaway-away. Malayo pa raw ang 2028 at mas dapat pag-usapan ang pagsuporta sa kasalukuyang administrasyon.
Ayon naman kay Sabi nitong isa, kung may evidence ng video, baka may maglakas loob na mag-file ng impeachment. Do you even know kung saan nag-start ang impeachment? Sa Kamara. Binusog na nila eh. Yung narinig ko nga kay Eric eh. Yun nga lang huli daw na binigay is tig to 2 million eh. Parang pambakasyon lang. Tanungin ko kayo, may maaasahan tayo sa Kamara? Sige nga ho. Meron kaya tayong kapirasong hope sa Kamara? Pakisagot. Hindi ho eh. Tanungin ko kayo. People power. Tanungin ko kayo. Nung nagrarally dyan sa Liwasan, masasabi mo na bang kayang magpabagsak ng Pangulo yun? Ang hirap po kasi sa atin, nagbubulag-bulagan kasi tayo eh. Kaya nga, eto, sasabihin ko sa inyo, kung ayaw nyo ng katotohanan at gusto nyo lang nyo ng mga magagandang salita para bulahin ang isa't isa, wag ho kayo dito sa Banateros, masasaktan ho kayo dito. Dahil dito, dahil po dito ay ilalantad ko ang katotohanan kahit masakit. Hindi ho handa ang bawat Pilipino na mag-people power. Katarantaduhan ho yan. Maniwala kayo sa akin. Mag-rally nga lang, ayaw nyo eh. Kayo mga OFW, uwi ba kayo dito para mag-rally? Yung mga maisog na, pumupunta ba kayo? Pumunta kasi kayo, tingnan ninyo kung kaya magpabagsak ng presidente yan. Ang hirap po kasi sa atin, masyado tayo ng papabola sa mga buladas. Nabudol na kayo noon, naniwala pa rin kayo hanggang ngayon. Octa Research Chief Data Scientist Guido David, karapatan ng senador na ipatanggal ang kanyang pangalan sa mga survey. Pero hindi ito ganon kadali, lalo kung kinomisyon ang survey. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News. Uma-attend kami rally by. Oo, ilan tayo na umattend? Sige nga ho, umabot na ho ba 1 milyon? Pakisagot to ako. Alam mo, eto ha. Napaka-importante kasi maunawaan ito eh. Akala kasi nung iba, ganun lang basta-basta ang people power. Hindi, ganun. Hindi ho. Tapos eto, tanungin ko kayo. 'Di ba ang ating inaasahan si Pangulong Duterte? Tama mali? Siya ang manguna. O di kaya si VP Sara Duterte ang manguna. Ano nangyari nung pangalawang rally? Sa Cebu. Yung nangyari ba doon sa pangalawang rally is ginanahan kayo lalo? Sumagot kayo. Hindi. Bakit? Tila nagbago si Pangulong Duterte. So sinasabi mo ba banat ba'y kasalanan ni Duterte? Hindi. Kasi si Pangulong Duterte, wala sa isip niya ang people power. Wala sa isip ni Pangulong Duterte ang revolusyon. Wala sa isip niya yun. Yan ang problema ng ibang mga Pilipino. Akala nila, revolusyon kagad people power. Sandali, sino mangunguna? Tanungin ko kayo, sino mangunguna? Si Pangulong Duterte, ilang beses ko narinig, ayaw niya nun. Sinong gusto nyo manguna ng people power? Sige nga ho, sagot ho kayo. Di ba ho? Kayo sumagot. Sige ho, sino? Kudita, sinong mamumuno ng kudita? Sino sa tingin mo ang merong lakas ng loob ngayon na militar na kumalaban sa administrasyon? Sino ngayong politiko ang haharap at magkakaroon ng mandato lumaban sa administrasyon? Si VP Sara Duterte.
si Pastor Kibuloy, na hindi muna siya pwedeng lumabas ngayon. Ulitin ko ha, sa mga makikitid at medyo mahihina ang kokote. Hindi ako pumapabor kay Tulfo dito. Ako, Duterte ako. No questions asked na dyan. Ako po ay talaga ever since. Hanggang ngayon, kita nyo naman may video pa kami kay BP Sara Duterte. Hindi mawawala ang aming loyalty doon. Pero ngunit tatapat, hindi ko kayo bubulagin sa katotohanan. Dahil ang mga nambubulag sa inyo sa katotohanan, hindi yan mga tunay na kakampi. Tandaan nyo yan. Even in your workplace, even in your company, in your schools, or even in any organizations, ang mga taong yes man sa buhay ninyo. Alam niyo yung yes man, yung oo lang ng oo? Sige, okay yan. Tama yung ginagawa mo. Mali ka na, tama pa rin na sinasabi. Walang aasenso sa ganung pamumuhay. Yung oo lang ng oo yung mga kasamahan mo. At hindi sa'yo sinasabi yung mga pagkakamali mo. Hindi ba? Maniwala kayo, kaya nga dapat matuto na ho tayo sa kasaysayan. Ang problema sa atin, instead na nakikinig tayo sa kasaysayan o naniniwala tayo sa mga nakaraan, sa mga nangyari, ano pinakikinggan natin? Yung damdamin natin, which is wrong. Emotions will lead us to nowhere. Pero history will teach us. Yan ang tandaan ninyo. Ang historya, ang history ho, yan ho ang magtuturo ng tama sa atin.